So welcome mga kapatid sa ating Morning Revival Preview. At ang schedule natin ngayon ay week 29, day 6 na. So mabilis ang araw, day 6 na tayo. So mag-umpisa na tayo. Romans 12:1, I exhort you therefore, brothers, through the compassions of God, to present your bodies a living sacrifice, holy, well-pleasing to God, which is your reasonable service. 1 Thessalonians 4:3-4. For this is the will of God, your sanctification, that you abstain from fornication, that each one of you know how to possess his own vessel in sanctification and honor. So yung topic natin ngayon ay related na sa ating body. Paano ba ma-sanctify ang ating katawan at ito ay maingatan din ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Upang sa bahagi ng ating katawan, tayo ay walang kapintasan. So doon sa Romans 12:1, ang highlights dito is to present your bodies a living sacrifice, holy, well-pleasing to God, which is your reasonable service. Ialay natin ang ating mga sarili, lalo na ang ating mga katawan sa Diyos mismo, bilang isang buhay na hain, banal, at nakasisiya sa Diyos. At ito ang ating paglilingkod sa Kanya. Paglilingkod sa Kanya. Ang paghahain ng ating sarili sa Panginoon. Our most reasonable service. Amen. Doon naman sa 1 Thessalonians 4:3-4, sinasabi rito na ang will ng Diyos ay ang mapabanal tayo. At ang ating mga sisidlan ay gawin natin na nasa prinsipyo ng pagpapabanal at may karangalan. Yun, ganda. So, yung karangalan, dapat meron din siyang kinalaman sa ating katawan. At syempre, ang sinabi rito, abstain from fornication. Huwag tayong gumawa ng pakikiapid. Sapagat ang pakikiapid ay isang kasalanan na may kinalaman sa katawan. Ang katawan natin ay templo ng Diyos. So, dapat ito ay may karangalan. Amen. In addition to knowing how to preserve our spirit and our soul, we must also know how to preserve our body. Sin has damaged and ruined our body. Our body is a body of sin. Kaya ang kapahamakan na sumisira sa katawan ng tao ay ang kasalanan. Kaya kailangan alam natin kung paano mapangalagaan ang ating katawan upang siya ay hindi sirain ng kasalanan. Amen. If we would preserve our body, we should live a life that never follows the old man, that never follows our soul. Romans 6:6 says, our old man has been crucified with him in order that the body of sin might be annulled, that we should no longer serve sin as slaves. Amen. So sinasabi sa atin dito, upang mapreserba ang ating katawan, dapat wag nating sundin ang ating lumang katawan o lumang tao. So, ibig sabihin, huwag kang sumunod doon sa lumang tao. At ang lumang tao ay dapat itakwil natin. Pangalawa, huwag din tayong sumunod sa ating kaluluwa. So, dalawang bagay ang binanggit dito. Huwag kang magpasailalim sa iyong lumang tao at sa iyong buhay kaluluwa. Mapapahamak ka dyan. Sabagat kung tayo ay nagpasailalim sa lumang tao,
at sa ating buhay kaluluwa, tayo ay mahuhulog sa kasalanan. At ang magdudusa ay ang ating katawan. Ang katawan natin ay maaapektuhan kapag ang iyong pamumuhay ay isang pamumuhay na pagsunod sa lumang tao at sa lumang o sa buhay kaluluwa. Kaya nga pinaalala sa atin na yung ating lumang tao ay napako na kasama ni Kristo. At ito ay para sa layunin na hindi na tayo maglingkod pa sa kasalanan tulad ng isang alipin. So yan. Amen. If we live according to the soul, we will use our body to serve the old man. Therefore, to preserve our body first requires that we do not live according to our soul. Kaya yung soul life inutos ng Panginoon na itakwil yan ipako sa krus. Yung soul life. Ang soul life natin, mga kapatid, ay ang bahagi ng ating katauhan na naghahanap ng kasiyahan. So yung kasiyahan ng lumang tao, yan ang kasiyahan ng buhay kaluluwa natin. Kaya may pangangailangan na itakwil natin ang buhay kaluluwa. Kaya binalaan tayo ng Panginoon Sabi niya, kapag sinave mo yung buhay kaluluwa, mawawala ito pagdating ng panahon. Ibig sabihin, yung enjoyment mo sa darating na panahon, mawawala. Kasi binigay mo yung enjoyment mo ngayon sa buhay kaluluwa. Pero kung ito ay tinakwil natin, pinako natin sa krus, yung enjoyment ng ating kaluluwa ay tatamuhin natin sa darating na panahon. Kaya ano bang gusto mo? Enjoyment ang mauna, suffering sa huli, o suffering muna bago enjoyment. Amen. Second, to preserve our body requires that we do not present any member of our body to anything that is sinful. For example, we should keep our eyes away from evil pictures and our ears from unclean things. We need to keep our body from seeing and hearing things that will contaminate and ruin it. This is to preserve our body in sanctification. Kaya practical ito. Gusto mo bang i-preserve ang katawan mo? Huwag siyang maibulit sa kasalanan. Huwag ka tumingin sa mga bagay na hindi malinis o mga bagay na kontaminado, masasamang bagay. Huwag mo rin pakinggan yung mga bagay na masasama. Huwag tumingin, huwag makinig upang ang katawan natin ay hindi mapahamak. Ba't ba napapahamak ang katawan? Nabubulit siya sa kasalanan. Kasi nakikita mo tumitingin ka sa mga larawan na masasama. At nakikinig ka sa mga bagay na hindi mabuti. Kaya dahil sa mga nakikita natin at nakikinig natin, napapakinggan natin, ang katawan natin na ibubulit sa kasalanan. Kaya anong gagawin mo? Isara mo yung mata mo sa mga masasamang paningin, masasamang pananaw, mga bagay na hindi dapat nakikita ng mga believer. At ang tenga mo, huwag mo siyang buksan sa mga pagtalakay ng mga bagay na hindi maayos. Kuminsan, may mga panoorin. Ang mga panoorin, may mga broadcasting yan, mga sinasabi yan, mga gusto nilang ituro sa tao, na pag napakinggan mo, hindi maganda, kundi ipapahamak ka lang niya. Minsan, sa pamagat pa lang ng panoorin, alam mo nang hindi maayos Tapos, bubuksan mo, papapakinggan mo. No? Kung gusto mong ingatan ng katawan mo, ibig sabihin, isang practical na bagay, huwag kang tumingin, huwag kang makinig. Yan. Amen. Paul illustrates the importance of preserving our body in this way by giving the charge to abstain from fornication. To abstain from fornication is to preserve our vessel, our body in sanctification and honor.
In order to preserve our body, we should not present our members to anything sinful. Anong member? Mata at tenga. Huwag mo siyang ibigay sa mga bagay na magsasanhi para ibulid ka sa fornication, sa pakikipag-apid. So, yan ay ang ating responsibilidad. Huwag mo sabihin na spiritual ka, malakas ka. Hindi. Dapat ihiwalay mo pa rin yung sarili mo. Yung members natin, yung katawan natin, ihiwalay mo pa rin yung katawan mo sa mga bagay ng panoorin at nakikita. Yung mga bagay na masasama. At ihiwalay mo rin yung tenga mo sa mga salita na hindi disente, hindi maayos, at hindi makakatulong. Nagbubulid lang sa kasalanan. Today's world. Amen. Okay, today's world is full of contamination and defilement. So, ganyan yung panahon ngayon. Puno siya ng kontaminasyon at kapahamakan. Lalo yung panahon ngayon. Panahon ngayon ng social media, panahon ng internet, panahon ng technology. Andyan lahat yan. Andyan lahat yan. Ang mga bagay na ito ay mga bagay na panoorin at mga bagay na pwedeng pakinggan. Subalit magbubulit sa atin na magkasala tayo at ang katawan natin ay mapapahamak. Kaya, sabi, ginamit yung word na abstain. Ibig sabihin, iwasan, layuan, iwaksi. Yan ang ibig sabihin ng abstain. Amen. Parents. Parents need to train their children, even those in elementary school, to keep away from these contaminating elements. Any parent who thinks that children should be allowed to be tested in order to develop resistance is seriously mistaken, and in the future will regret this course of action. The parents should follow this way in caring for their children, surely will reap the harvest of what they have sown. So ito ay isang paalala naman sa mga magulang. Mga anak mo, elementary. Kailangan ilayo mo sila sa mga ganitong bagay. Ikaw na ang gumawa ng paraan. Paano mo sila mailayo? Hindi tayo katulad ng mga parents, ng mga liberal. Hayaan mo siya matuto. Gawin niya muna yan para matuto siya. Balang araw, pag ganyan ang ugali natin, aanihin natin ang ating mga maling gawi-gawi at pagtuturo sa ating mga anak. Kaya ang parents ay may isang importanteng role para ang kanilang mga anak ay maingatan sa kasalanan. Amen. Do not think that as you grow older, you will not need to guard yourself from lust and defilement. As long as we have not been transfigured and still remain in the old creation, we need to preserve our body. Amen. So, ibig sabihin, huwag kang magtiwala sa sarili mo. Huwag mo sabihin na matanda ka na. Ligtas ka na sa mga pita. Hindi. Ang pita ay nananatili sa tao hanggat ang kanyang katawan hindi pa nabago, hindi pa na-transfigured, hindi pa natubos. Sapagkat tayo ay mayroong sinful nature sa ating katawan. At yan ay nandyan pa rin, maski tayo ay naisilang ng muli. Naging believer na tayo. O pwedeng sabihin mo, nag-grow ka na. Pero yung sinful nature, nandyan pa din sa atin. Kaya walang pwedeng magsabi na, ako matanda na, wala na akong pita ng laman. So, hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Kailangan, hindi katwiran na tayo ay may edad na. Dahil sa tayo ay may edad na, hindi na natin iingatan yung sarili natin. Kailangan maingat pa rin tayo.
No? At lumayo pa rin tayo sa mga bagay na nagpupulit sa atin para magkasala. Merong kasabihan yun daw tao, kung ayaw mo mahulog sa balon, huwag kang lumapit, huwag kang umikot-ikot dyan, at baka malaglag ka, kakaikot mo. kaya may verse di ba? Abstain from yung mga evil appearance. Evil appearance, ibig sabihin, yung pag tinignan mo siya, okay, merong contamination na nangyayari. Kaya, layuan mo siya. Huwag mo siyang tignan. Huwag mo siyang pakinggan. Dumistansya ka. Hindi lang yan. Yung mga sinasabi nga natin, pati mga opposite sex, hindi naman kayo mag-asawa, magdistansyahan kayo. Hindi naman kayo mag-asawa Sapagkat, kung palagi kayong close sa isa't isa, pwede kayo mahulog sa kasalanan. So, yun yung sinasabi na kailangan may distance. At maski sa recovery, sinasabi natin, isang babae, isang lalaki, na hindi naman mag-asawa, dapat huwag nananatili sa isang private room. Ang ibig sabihin ng private room, magsasara kayo dyan, kayong dalawa lang ang nandyan. Sabihin nyo, magpe-fellowship kayo. Brother, magpe-fellowship kami. Lock muna namin yung pinto. Kailangan, personal na fellowship. Talaga ba? So, kaya sinasabi natin, sa mga meeting hall, yung mga room, karamihan may glass. Glass sila. Upang nakikita sa loob. Upang cautious sila na hindi sila nasa private. So, hindi pwede sa private na kwarto na nakasara yung isang lalaki at isang babae na hindi naman mag-asawa. So, yan yung mga ilang precautions na sinasabi sa atin. Kasi, hindi pa na-eradicate yung kalikasan ng kasalanan mula sa atin. Anything pwedeng mangyari. Anything. Mga bagay na hindi plano, pwede mangyari. At kung tayo ay patuloy pa rin tumitingin, nakikinig sa mga bagay na masasama, madidefile ka rin. Kung tutusin, yung pagkakita mo pa lang, na-defile ka na dyan. Yung pagkikinig mo pa lang dyan, narumihan ka na. At ang narurumihan, ang ating buong sarili. Kaya tama itong mga sinasabi rito. Amen. The most difficult thing for us to do in this defiling, contaminating world is to preserve our body. We need to be careful not to look at anything, listen to anything, or touch anything that will defile our body. Tama naman to. Ang hirap. Ingatan ang sarili. Kasi itong mundo ngayon, napaka-contaminated na niya. Napaka-defiled na niya. Halos maski saan ka pumunta. Nandyan ang mga pananaw at mga larawan, mga bagay na nakikita na nagdi-defile sa tao. Maski sa kalye. Kita ko yung mga billboards. Ang lalaki. Mga naka-display dyan. Mga indecent na pananaw. Kaya maraming aksidente sa daan Kasi imbis na yung tao nakatingin sa sa kanyang driving, doon nakatingin sa mga billboards. Hindi aksidente. Ganon. So, ibig sabihin, may dating siya. Nag-draw siya na atensyon ng tao. Nakikita siya. Daming ganyan. Kung minsan sa internet, pagbukas mo pa lang, ang dami mo na makikita ang ganyan. Kaya ang hirap umiwas, sabi niya, dito sa mundong ito. Si Satanas, kinalat na niya yung kanyang mga material upang dalhin ang tao sa kasalanan. Wala kang halos pupuntahan. Dahil sabi nga nila, kung wala kang cellphone sa panahon na ito, anong buhay meron ka? Wala kang cellphone.
Nakikita ko yung mga ibang tao, naiwan lang yung cellphone, hindi na mapakali, hindi na makaantay na hindi balikan. Para bang yung buhay natin, kailangan natin yan. Hindi naman tayo against yan. Kasi necessities na rin ng cellphone ngayon. Ang problema lang, nagagamit ng kaaway itong mga bagay na ito. At ano gagawin natin? Yun pa rin. Sabi niya, huwag tumingin, huwag makinig. Amen. Amen. So in 1 Thessalonians 5:12 to 24, we see the cooperation of the holy life with the divine operation. In verse 12 through 22, we have the believer's cooperation in living a spiritual and separated life. In verses 23 and 24, we have God's operation in sanctifying and preserving the believers. God desires to sanctify us wholly and to preserve our spirit, soul, and body complete. However, we need to cooperate with Him. Amen. So para sa kaligtasan natin, meron dalawang side siya. Sa side natin, yun yung cooperation. Cooperation, ibig sabihin, ginagawa mo yung bahagi mo. Okay, kasi meron tayong bahagi. Katulad yung sinasabi natin kanina, huwag tumingin, huwag makinig, bahagi natin yan. Hindi yan pwedeng gawin ng Diyos para sa atin. No, hindi naman niya aalisin yung mata natin at yung tenga natin para hindi tayo makabahagi sa mga ganyan. Pero tayo ang gagawa niyan. Yan ang tinatawag nating cooperation o coordination. Ngayon, ang bahagi naman ng Diyos ay ang isagawa ang sarili niya tungo sa atin para sa pagpapabanal. So, yun naman ang gagawin niya. So, kailangan niya ang cooperation natin. Maski yung paggawa niya sa loob natin, kailangan din nating bigay yung sarili natin. Ang pinakamainam, yung i-consecrate mo yung life mo sa Panginoon. Ang ibig sabihin ng consecration ay binigay mo yung buhay mo, yung sisidlan mo sa Panginoon para magkaroon siya ng kalayaan na makagawa sa atin. Kaya dalawang panig ang ating salvation. At ang Diyos ay gumagawa ng preservation, sanctification sa atin sa pamamagitan ng ating coordination sa Panginoon. Diba? Gusto ka nga niyang pabanalin. Kaso, hindi mo binubukod yung sarili mo. Pumupunta ka pa rin sa mga bagay na dapat hindi mo puntahan. At tapos nakikisama ka sa mga tao na kontaminado. At gusto mo silang kausap. At nakikipag-close, intimate friend ka sa mga tao na hindi dalisay, hindi puro, hindi dalisay ang kanilang pagkatao. So yan ay isang bagay na nagpapatunay na hindi ka nakikipag-coordinate sa Panginoon. So ang coordination natin ay yung mga bagay na dapat nating gawin at dapat nating hindi gawin. Kaya, ang kaligtasan ng Panginoon, meron siya dalawang side. Di ba? Sabi sa Philippians, work out your own salvation with fear and trembling. Work out, isagawa mo. Atin yun. At ito ay bahagi ng ating coordination. Kailangan meron kang ginagawa, meron kang pagsasagawa. Tapos sinabi naman sa atin, for it is God who operates in you. Sa Diyos naman yun. Yung operation ay operation niya sa atin upang mapabanal tayo at maingatan tayo. Kaya ito yung dalawang bahagi ng salvation natin. Amen. The way to cooperate is to rejoice, pray, reading, give thanks to Him in everything, not quench the Spirit, and not despise prophesying in the church meetings. So ito naman yung mga positive na mga bagay na kailangan natin gawin. Mga bagay ng kabanalan upang makagawa ang Panginoon sa atin. No? Katulad halimbawa ng rejoice. Kailangan mag-rejoice ka.
huwag kang malungkot. Ang tao ay may karapatang mag-rejoice. Hindi dahil sa mga bagay na meron siya o nasa kapaligiran niya. Hindi yan ang source ng joy mo dapat. Dapat umaga pa lang, no, ikaw ay humuhugot ng saya mula sa Espiritu. Oh, Panginoon, gusto kong sumaya. Pasayahin mo ko, Lord. Di ba? Panginoon, alam ko pag nakita kita sa saya ko, nahipo kita, oh, aawit ako, pasayahin mo yung buhay mo. No, huwag kang konsumi. Dapat ang mga believer hindi tumatangis dahil sa feeling niya na aapi siya. Huwag ka magpaapi. Maski apihin ka, mag-rejoice ka pa rin. Kung minsan ang mga tao sa paligid natin, unreasonable, pero hindi yan dapat maging dahilan para hindi tayo mag-rejoice. Minsan sa pamilya natin, may mga problema rin, mag-rejoice ka. Pumunta ka sa Panginoon. Pasayahin mo ang sarili mo sa Panginoon. So ito ay sa positibong bahagi. Sabi niya, pray unceasingly. Walang humpay kang manalangin. Ibig sabihin, ito ay mga pagsasagawa upang mailigtas natin ang sarili natin sa korupsyon ng mundo, sa maruming sanlibutan, sa mga bagay, no, ng sanlibutan na ginagamit ni Satanas upang dalhin tayo sa kapahamakan. Amen. Give thanks to Him in everything. Give thanks to Him in everything. No, huwag ka lang masaya. Magpasalamat dahil sumweldo ka. Kung minsan hindi ka sumweldo, wala nang pera yung kumpanya o yung gobyerno. Thank you, Lord. Hindi naman ako mamamatay sa gutom. Sapagkat ako ay anak mo. Pagpapasalamat ako sa iyo, ano man ang isinaayos mo. At mga bagay na hindi nangyayari na gusto natin, thank you, Lord. Amen. Thank you for everything. Amen. Give thanks, sabi niya, for everything. Amen. Lahat ng bagay ipagpasalamat mo. Sapagkat ang Diyos natin, ginagawa niya ang lahat ng bagay para sa ating ikabubuti. Amen. Ano pa? Not quench the spirit. Ang espiritu natin, alagaan natin. Kailangan nananatili siyang high, mataas, mainit, malakas, release. Huwag mo siyang pabayaan na humina. Don't quench. Huwag kang gumawa ng mga bagay na magko-quench sa spirit natin. Yung mapapahina siya, lalamig siya. Kailangan burning in spirit. Okay, zealous in the spirit. So, dapat alagaan natin siya. If we cooperate in this way, our spirit will be preserved from deadness. Our soul will be preserved from pollution in mind, will, and emotion. And our body will be preserved from the defilement of this age. Amen. Amen. So, ito yung resulta niya. Pe-preserve tayo. Ang ating katawan, o ang ating kaluluwa, at ang ating espiritu ay maingatan ng Panginoon. Then, in the practical way, we will have a holy life for the church life. Paul's aim in writing 1 Thessalonians, a book for new believers, was that they would live such a sanctified and holy life for the church life. So, ang ganda ng term, it's for the church life. So, mga kapatid, yung mga pinag-uusapan natin, hindi lang para sa sarili natin, kundi for the church life. Ang ating Diyos ay nagpapahalaga sa eklesiya. Ang eklesiya ay ang kanyang kaluguran at tayo ay bahagi ng buhay eklesiya. Kaya para sa buhay eklesiya, ingatan natin ang ating sarili. Makipag-cooperate tayo sa Diyos. Yung mga hindi dapat gawin, huwag gawin. At tayo ay patuloy na
maging masaya, tumatawag sa pangalan ng Panginoon, ano pa, nananalangin na walang humpay, no? At hindi natin kinuquench ang Espiritu. So sana mabuhay tayo ng isang banal na buhay para sa church life. Amen.